Ano? Eto, iangat ko lang ho. Sabi dito ni Senador Sherwin Gatchalian ho, mga bossing, nako ha, hindi pala kailangan, ang kailangan lang pala ay 5 boto para mahugot ulit yung impeachment, yung article of impeachment doon po sa pagkaka-archive mga kababayan. Ano? Basahin ko ng mabilisan ho ito ha. So ibig sabihin, yung sinasabi dito ni Win Gatchalian, buhay na buhay pa ang impeachment. Pero ang isang kondisyon ho, kailangan ang Korte Suprema, ang sabihin nila, pinapalitan namin, binabaliktad namin yung naging desisyon namin doon sa unang sinabi namin. Ganun ho, mga kababayan. 'Di ba? Doon ho, mga bossing. No, maraming mga umaangal sa ating mga kababayan na ang sinasabi, nako, mali ata, no? Nako, sabi naman ng mga DDS, ang kumontra sa Supreme Court, lagot kayo. Yung iba pinatawag. Kaya ho ako, hindi ako kumukontra doon, mga kababayan, mga boss chief amo sir ha. Hindi ako kumukontra doon. Baka mamaya patawag ako, sabihin, oy Mark, magpaliwanag ka dito. Bakit mo kinokontra yung sinasabi namin? Hindi. Kung ganito po, mga kababayan, kung magkabaliktaran at sabihin po ng Supreme Court na, binabaliktad namin, binabago namin yung naging desisyon namin nung una, no? Pwedeng matuloy ang impeachment pagka ganun ho. Sabi naman po ni Senador Ping Lacson, pagbobotohan pa din namin yan. Ang sabi naman po ni Win Gatchalian, 5 boto lang ang kailangan para mahatak, mailabas, mahila ulit yung article of impeachment. Basahin ko, it may only take a vote of 5 senators to pull the article of impeachment from the archives and revive the case against Vice President Sara Duterte. Ayan po, it may only, parehas lang din ho, mga kababayan. Gatchalian cites 2 ways to pull impeachment case out of Senate archive. Ngayon, basahin natin yung mismong dyan. Yung mismong balita ho dyan, mga kababayan. Ito nga, para mas malinaw sa atin. Under our rules, with a vote of 5 senators, 5 senador, the impeachment can be brought back and placed in the order of business. Naku, kakabahan yung mga DDS dito, mga bossing. Kasi parang na ho sila nagsasaya na ho sila Yung pagsasaya nila, mga kababayan, walang kwentang pagsasaya. Bakit ho, mga bossing? Hindi naman po, sabi ko nga sa inyo yung pag-archive po ng impeachment na yan, mga kababayan, hindi naman po ibig sabihin na walang sala o napatunayan na hindi magnanakaw ang ating vice-presidente. Di ba? Yung pag-archive na yan, mga bossing, at yung sinabi po ng Supreme Court, hindi po napatunayan noon na hindi magnanakaw o walang ginawa ang ating vice-presidente. Ang sinasabi lang po nila doon, mali daw po yung proseso kung paano inilatag yung impeachment na yun. O di ba? Kaya ako sinasabi na yung pagsasaya, yung pagpaparty ng mga DDS, mga kababayan, walang kwenta yan. Kasi mananatili po sa utak ng mamamayang Pilipino na meron tayong question sa vice-presidente. Na nagtatanong tayo sa vice-presidente, ninakaw mo ba yung pera ng bayan o hindi? Na pilit po nilang iniiwasan, mga bossing. No? Ngayon, kung sakali na matuloy ang impeachment, mga kababayan, let's say, ayan nga yung sinasabi ni Sherwin Gatchalian, yari ho sila dyan. Yari ho sila. Dahil ang nakikita ko ho, mga bossing, wala po silang depensa Di ba? Ang nakikita ko ho, wala talagang depensa yung kampo ni Inday Sara Duterte. Kahit paulit-ulitin ko, mga kababayan, sinasabi ko nga, kung may depensa yung mga yan, doon pa lang po sa Congress, dumipensa na po yan. Di ba? Doon pa lang po sa Congress, mga boss chief amo sir, inilabas na po nila yung depensa upang sa ganon, hindi na umabot sa impeachment ang vice-presidente. Sabi ni Rod Mapalad,
Kung sino pa masipag magtrabaho, yun pa i-impeach nila. Yung walang ginawa kundi mag-world tour, ayaw nilang i-impeach. Hindi, madami kasi mga bulag. 'Di ba? Madami hong mga bulag, mga kababayan, na ang tanging pinangahawakan lang ho yung pagiging idolo nila sa mga Duterte. Ulit, under our rules, with a vote of 5 senators, the impeachment can be brought back and placed in the order of business. So that could be the mechanism. I review the rules before we vote. There is a mechanism under the rules to pull out the article of impeachment and include it in the order of business. Pero kailangan mga kababayan, bago sila magbotohan at bago makakuha ng 5 boto para tumuloy-tuloy doon sa impeachment, kailangan mga bossing na mabaliktad muna yung sinabi ng Supreme Court. Dahil kaya po naman na-archive yan, mga kababayan, kaya naitago, kaya nandoon, inilagay muna sa gilid dahil po doon sa naging desisyon ng Supreme Court na ang sinasabi nila, unconstitutional daw po yung impeachment na ginawa kay Inday Sara Duterte. At hindi daw po binigyan. Sorry. Hindi ko pinagtatawanan yung Supreme Court ha. No, hindi daw po binagbigyan, sabi po ng Supreme Court, na makapagpaliwanag ang ating Vice Presidente, mga kababayan. Well, siguro kung yun talaga ang iniisip. Sorry. No, hindi ko lang talaga hindi ko lang mapigil yung aking pagtawa dahil eto si Gracious Grace kasi nagko-komento kahit anong topic pinapalagan ni Pusit Sir Tokis basta against sa plano niya. Kaya ako natatawa. Hindi ako natatawa doon sa Supreme Court, mga kababayan paglilinaw po, no? Natapat lang po doon sa habang sinasabi ko yung hindi daw binigyan. Hindi daw po binigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente na maipaliwanag yung kanyang sarili. Anak ng tok. Anak ng tok. Sabi, parang malabo yan. Tao ni Duterte, yung mga judge sa Supreme Court. Sabi ni Gerald Evans. Sabi ni Gracious Grace, hindi talaga hindi ako natatawa doon sa sinabi ng Supreme Court. No, kung yun yung paniwala nila Ako napapanood ko sa Congress, pinapatawag ang Vice Presidente upang magpaliwanag. Pero siguro hindi yun kasama o iba yun. Hindi kasama doon sa sinasabi ng Supreme Court na pagpapaliwanag ng Vice Presidente. Tao lang naman po tayo. Mamamayang Pilipino lang naman po tayo. Supreme Court po sila. Hindi po natin pwedeng questionin yan. Alisin na ho natin ito, mga kababayan. No, at least, kahit papaano, may pinangahawakan tayo na posible at maaari na baka kayang buhayin pa yung impeachment na yon. Sabi ni Neng Gigi, magulo din si Gatchalian no? Gusto mag-start na yung trial pero isa rin siya sa bumoto ng archive yung impeachment. Oo nga, hindi mo maintindihan.